Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng Peak Monster Low. Matagal nang nire-request to sa akin, no? Yung nag-umpisa dito is yung high version niya. Hindi ko pinapansin kasi hindi ko gusto yung aesthetic nung una nung high version nito. Pero nung nagkaroon ng low version, parang kinonsider ko na siya kasi good looking na siya and maraming nagsasabi na maganda raw yung performance. Kaya samahan nyo ako guys, i-review na natin to, alamin natin yan, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Peak Monster Low, merong Peak Monster High, parang mas pipiliin ko to. Actually, parang mid-cut pa rin nga siya, hindi siya totally low-cut. Dalawa lang kulay na mapagpipilian pa nito so far, no? Pero saan na marami pang dumating, no? Sana dumating pa yung mga dark colors nito. Nung una, nagtataka ako, bakit marami talaga nag-request nito? Maraming gustong itry to. And ngayon, alam ko na kung bakit marami nag-request nito, no? Napakalupit palang performer nito, lalo na sa outdoor. Parang for me, sa ngayon, isa to sa top 5 outdoor basketball shoes ko. Napakasulit pa niya. Pero mamaya ako sasabihin yung price guys ha. Umpisahan muna natin sa aesthetic and material. Combination po to guys, no? Yung uppers niya may leather, may mesh, may screen mesh din dito sa gilid. May mga TPU, no? Ang ganda ng mga TPU. Lagi ko naman sinasabi ganito yung mga shape ng TPU na gusto ko, no? Yung parang ngipin na TPU plate na umaangat. For support po talaga yan. So, nagugustuhan ko yan. Yung foam po na ginamit, P-Motive, no? Pareha sa mga Sonic Boom ng Peak na nagamit ko. So, maganda yan. Gusto ko yung P-Motive na foam nila. And, meron din pong torsion plate. Ayan, no? May torsion plate po siya. So, may torsional support and arch support na rin yan. Mamaya natin pag-uusapan. And yung itsura niya, no? Sa ganitong price, nakakagulat kasi hindi siya tinipid. Mukhang premium pa rin tignan. Okay pa rin yung shape niya, unique. Hindi mukhang cheap yung leather. No, magandang klase yung leather na ginamit pa rin. So nakakatuwa yung gumawa nito. Yung designer nito talagang inisipan naman talaga. And parang mas gusto ko tong low-cut version or mid-cut version niya. So dahil dyan guys, aesthetic and material, for a budget shoes, mataas ang ibibigay natin. No? Bibigyan po natin ito ng 9 out of 10. Grabe, taas pa rin yan guys. Kasi parang lahat naman nilagay sa kanya. No? And pogi nga. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Ito talaga guys, ito na yung kanyang parang pinaka selling point. No? Strength niya to kasi pangharabas talaga to guys. Tingnan nyo naman yung solid rubber outsole na merong herringbone pattern. Napakalalaki ng grooves. Napakatigas. Isa na to sa pinakamatigas na rubber na nahawakan ko, no? Hindi rin po siya masyado nag-a-attract ng dust. Tingnan niyo, malinis pa rin guys. Hindi ko po yan pinunasan whatsoever. Pinabayaan ko lang. Yun na yun. Nung ginamit ko, yan pa rin yun. And yung kapit naman niya, makapit pa rin po. Good stop. Hindi po siya gaanong consistent, no? May mga times na sakto lang yung stop niya. Pero pwede na rin. Anyway kasi guys, pag ganito katigas talaga yung outsole, pag in-indoor ninyo, no, medyo may konting pagbaba ng performance niya sa traction, no? Pero pag in-outdoor nyo to, no, kahit pag gaano kagaspang yung outdoor ninyo, kakapit ito, sobra po talagang tigas, no? Parang ito na yung best outdoor shoes ng Peak so far, na na-try ko. So dahil dyan guys, traction and outsole, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 po ulit. Almost perfect. Kung siguro mas malupit pa yung traction niya pag indoors, no, ipe-perfect ko to. Kaso lang yun nga, syempre pag sobrang outdoor naman kasi na shoes guys, may trade-off yan Sobrang tigas, medyo bababa yung squeak niyan sa outdoor. Sakto lang yung squeak nito. Pag indoor naman talaga na sapatos, sobrang kapit sa indoor, medyo malambot yan, magsasuffer naman yung sa outdoor. So trade-off lang po yan. Meron lang talagang mga iba na pantay, very balanced, outdoor, indoor pwede. Pero ito, parang more on talaga sa outdoor. Sa outdoor po talaga siya nagsashine. Next, punta na tayo sa safety and support. Very supportive na sapatos. Halatang halata naman guys sa itsura nito, no? Umaangat yung mga TPU. Yun yung una natin pag-usapan. Ito guys, ang
naka-angkla siya o nakapasok siya dun sa lace, dun sa sintas. So pag sinintas mo lalo, pag hinigpitan mo, talagang madadagdagan yung lockdown. Plus ito guys, umaangat na TPU plate. 3 ngipin yan dyan guys. So yung mga lateral moves mo, side to side, jab step, euro step, covered ka po talaga nitong mga to. Plus leather pa guys. So very supportive naman talaga yung leather. Kaso lang ang disadvantage niyan, hindi na po to masyadong mag-e-expand pa. No? Mamaya natin pag-uusapan yan. Pero very supportive. And kahit mag-toe drag ka, okay lang dito. Tatagal pa rin outdoor kasi leather naman. Plus yung heel counter guys, ang ganda ng heel counter nito. Umaangat din kasi dito. Umangat yung foam, no, nag-act as a sidewall. So napakaganda ng lockdown ng support dito sa heel counter, no. Stiff enough pero hindi na sacrifice yung comfort. Mamaya natin pag-uusapan yung comfort nito, no. Down guys, lagi ko sinasabi, yung heel counter ang pinaka-important pag sa support ang pinag-uusapan kasi dito talaga, kung napakalambot dito, nako, delikado po yan, no? Yung kanyang outrigger din naman. Kasama rin naman. Tingnan nyo naman, guys. Ang kapal ng outrigger. Hindi basta-basta mag-roll over, matatapilok yung paano dyan. Saka meron pang ganito, guys. So, twisting support din yan, di ba? Dyan, lalo na yung mga flat-footed natin mga ka-ballers dyan. Tingnan nyo naman, may arc support na rin po itong kasama. So, dahil dyan, guys, safety and support, bibigyan ko siya dito ng 10 out of 10. Mataas po talaga kasi very supportive na sapatos po talaga, halatang halata naman sa pakaka-built sa kanya. Next, punta na tayo sa comfort. Yung sinabi ko kanina, no? Very comfortable siya, well padded po lahat, lalo na nga dito sa heel counter na sinabi ko nga kanina na okay yung comfort. Yung P-motive, no, hindi nga lang siya masyadong malambot, nasa stiff side siya. So yung step in comfort, konti yung compression niya. Pero okay lang naman, no? Kasi well padded, pati yung tongue well padded. Okay naman din yung insoles niya, no? Regular Ortholite insole. Marami naman ding forefoot flex. Nakakagulat kasi may torsion plate. Pero sakto lang naman kasi yung tigas nito. So, maraming forefoot flex, nakakagalaw na masyado yung ankle mo, yung paa mo dito. Low cut naman kasi siya, mid cut. Heel to toe transition, maganda. Yung weight nito guys, nagulat ako kasi sakto naman, parang magaan pa rin naman siya, no? For an outdoor shoes, kasi pag outdoor shoes, siyempre makapal yung rubber niyan, no? Okay naman yung weight, nasa 430 sa size 45, no? Yung iba talaga mabibigatan na nun, siguro yung mga point guard, pero kami mga center, mga bigs, okay na yun, no? Parang hindi naman kasi mabigat, no? Parang sakto lang for me, no? Pero yung fit, dito natin, ito guys, makinig kayo. Usually kasi yung pick, napapansin ko, lagi siyang medyo mas maluwag. No, this time hindi. Snug fit po ito. And makinig kayo guys, dahil leather po siya, hindi na po ito masyado mag-expand. So kung wide footer kayo na usually sa pick, pasok na pasok yung true to size ninyo, dito sa tingin ko kailangan yung mag one size or half size up. No? Kahit half size up, okay na. No? Kasi narrow po yung entrada niya, hindi ganun usually yung pick, no? And usually yung pick medyo mahaba pa ng konti. Ito saktong-sakto lang sa akin. So, kaso narrow footer ako, so okay pa rin siya sa akin. Pero dahil nga puro mesh pa rin dito, okay na okay yung comfort. Mabibigyan ko ito ng 8.5 out of 10 sa fit and comfort, guys, no? Next, punta na tayo sa cushioning. Gumamit po ito ng P-motive cushion, no? Usually ito yung ginagamit nila sa para mga budget line nila, no? Okay naman, no? Wala naman akong negative thoughts about yung P-motive. Gusto ko naman siya dun sa Sonic Boom, no? Dun sa mga ibang sapatos nila, no? Para lang din siyang quick foam light na 361 degrees, almost the same. Nasa stiff side siya, more on court feel. So matutuwa dito yung mga guards, no? So low version to, so parang mas bagay ito sa mga gwardyang gustong low to the ground kasi low to the ground po siya and very responsive. Yun nga, maganda yung court feel, meron namang konting bounce. Yung impact protection okay lang din. Hindi naman sumakit yung tuhod ko. May compression konti. Pero sana nilagyan nila to ng ng Tai Chi foam ng konti para lang lumambot pa, no? Sana kinumbay nila. Pero okay na rin. And dahil nga dito sa torsion plate, no, meron namang konting
energy return, more on bounce po talaga tong sapatos na to. If you want to feel fast, to feel quick, very responsive ride, pasok po ito. Lalo na kung mga guards kayo, no? So dahil dyan guys, cushioning, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10. Next guys, breathability. Breathable naman po siya, no? Buti na lang kasi mesh dito and screen mesh din dito. No? Dito sa side na to, very breathable. Halatang halata naman, transparent nga. Halos makikita dyan yung, yung kulay ng medyas ninyo. And marami naman butas din dito sa tongue area. So very breathable naman sa side and dito. Ito po kasi sa harap, yung pinaka-uppers niya po and sa likod, more on kasi leather, so medyo bagsak yung breathability dyan. No? So, wag na natin patagalin ang breathability nito. For me, is 8 out of 10. Lastly, sa price tag, sulit na sulit ito guys. No? Nasa 2.6 siya ngayon hanggang 2.3, 2.2 minsan. Lalo na kung may voucher kayo. Kung gusto niyo ng low cut, guwapo na pang outdoor basketball, very supportive. No? Yun talaga, very supportive and pang outdoor, pasok na pasok ito. Kung guards naman kayo, gusto niyo ng low to the ground, very responsive na sapatos, and nandun din yung comfort, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa price tag. Kasi guys, no, mataas pa rin binigay ko kasi maganda yung leather niya. Premium touch, soft siya sa touch, no. Maganda rin yung pakagawa. Yung build quality niya maganda naman, hindi mo ang chipipay. No, yung mga paint job magaganda pa rin. So, mataas pa rin pong binigay natin na score. Kasi sulit na sulit po ito. Bang for a buck. Tatagal po ito kahit puro outdoor lang, 100% outdoor na basketball, tatagal pa rin po ito. Highly recommended po talaga. Kaya guys, i-click nyo na yung link dyan sa baba, sa description box. Legit seller po yan. Pick Philippines po mismo. Guys, sana gamitin nyo yung link natin, no? Kasi malaki pong tulong yan para sa channel, para mag-grow pa yung channel. Meron po kasi akong maliit na commission na nakukuha pag ginamit nyo yung link. Pero hindi po nagbabago yung price. Same lang po yung price, same lang po yung mga voucher na mga gamit nyo. Walang pagbabago. Pero natutulungan nyo na po yung channel natin pag ginamit nyo yung link po dyan. Maraming po salamat. Advance, marami po salamat sa mga gagamit na link po natin, no? Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga iba pang peak basketball shoes for point guards, maglalagay po ako dito ng link and yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!